Noong Disyembre 11, 1978, isang napakalaking krimen ang yumanig sa New York. Isang operasyon na puno ng diskarte, tapang, at pagtataksil. Ito ang tinaguriang Lufthansa heist, ang pinakamalaking cash robbery sa kasaysayan ng Amerika noong panahong iyon. Bago tayo magsimula, paki-like naman ang ating video at mag-subscribe na rin kayo para palagi kayong updated sa mga istorya na gaya nito. Malaking tulong na po ito sa tulad naming mga content creator. Maraming salamat po. Nagsimula ang lahat kay Martin Krugman, isang bookmaker sa Queens. Isang insider mula sa JFK Airport ang nagbigay ng impormasyon sa kanya. Ayon sa impormante, linggo-linggo, may dumadating na flight mula Germany, dala ang milyon-milyong dolyar na cash at alahas na nakatago sa Lufthansa Cargo Terminal. Agad niyang ibinahagi ang ideya kay Henry Hill, isang miyembro ng Lopez crime family. Si Hill naman, dinala ang plano kay James, Jimmy the Gent, Burke, kilalang brutal at tusong gangster. Hanggang si Burke na nga ang naging utak ng buong operasyon. Siya rin ang pumili ng mga tao, nagplano sa lahat ng galaw, at nagtakda ng petsa para sa napakalaking nakawan. Disyembre 11, 1978, bandang 3 AM. Sumapit ang kanilang planong panloloob. 6 na armadong lalaki, suot ang ski masks at guwantes, habang pumapasok sa Lufthansa Cargo Terminal sa JFK Airport. Gamit ang insider na gwardiya, mabilis nilang na-neutralize ang security. Tinali ang mga empleyado, tinakpan ang mga mata, at tinakot para huwag lumaban. At sa loob lamang ng ilang minuto, nabuksan ang vault. At doon, tumambad ang napakalaking kayamanan. 5 milyong dolyar cash o katumbas ng higit 20 milyong dolyar sa pera natin noong panahon na yon. At 875,000 dolyar na halaga ng mga alahas o katumbas ng humigit kumulang 6,475,000 sa pera natin sa Pilipinas noong 1978. Isinilid nila ito sa mga bag at kahon. Walang pagputok ng baril, ang naganap ni walang nasaktan o pagpatak ng dugo ang nangyari. Kung hindi isang malinis at matagumpay na operasyon lamang. Pagkalipas ng 64 minuto, naglaho silang parang bula. Kinabukasan, sumabog ang balita sa buong New York sa Amerika. Itinuring agad itong pinakamalaking cash robbery sa kasaysayan ng US noong 1978. Agarang naglunsad ng investigasyon ang FBI. Pero isang malaking problema ang kinaharap nila. Sapagkat walang CCTV. Wala ring fingerprint. At higit sa lahat walang witness na nais magsalita upang magbigay ng pahayag. Ang tanging alam lang nila ito ay gawa ng organisadong krimen. Ngunit ang mas nakakatakot, hindi ang mismong heist, kundi ang mga sumunod na pangyayari. Si Jimmy Burke, ang mastermind, natakot na baka may magsuplong sa kanya. Dahilan kung bakit isa-isa niyang pinapatay ang kanyang mga kasabwat. Ang naunang ipinaligpit. Ang getaway driver na si Parnell Stax Edwards. Siya'y pinatay matapos pumalpak sa pagtatago ng getaway van. Ang ilang tauhan na gumastos agad ng pera sa bagong kotse, fur coats, at bahay ang mga sumunod na ipinatrabaho. Maging si Martin Krugman, ang nagbigay ng impormasyon, nawala na lang bigla ng walang iniwang bakas at hindi na muling nakita. Halos lahat ng sangkot, pinatahimik ni Burke. Buhay ang naging kapalit sa kabila ng kanilang matagumpay na pagnanakaw. Sa kabila ng lawak ng investigasyon ng FBI ay walang direktang nakasuhan para sa mismong pagnanakaw. Dahil sa mas ninais pa nila ang katahimikan kasabay ng takot, kay walang tumestigo laban kay Jimmy Burke. Ngunit noong 1980s, nahuli siya sa kasong racketeering at droga. Hinuli rin si Henry Hill na kalaunan ay naging informante ng FBI. At si Hill ang nagsiwalat ng buong operasyon na naging basihan ng sikat na pelikulang Goodfellas. Sa ngayon, mahigit 4 na dekada na ang nakalipas. Ang Lufthansa heist ay nananatiling isang alamat ng organisadong krimen sa Amerika. Isang napaka-perpektong operasyon na nauwi sa takot, pagtataksil at kasawian. Isang paalala na sa mundong ginagalawan ng mafia, walang tunay na kaibigan, at ang kasakiman ay laging may kapalit. Ito ang kwento ng Lufthansa heist. Ang kasaysayan ng pinakamalaking cash robbery sa Amerika noong 1978. At ang misteryo ng mga pera at kayamanang hanggang ngayon. Hindi na muling nakita pa. At dito na po nagtatapos ang ating kwento.
Kung nagustuhan niyo po ang ating istorya, paki-like naman po ng video na ito at huwag kalimutang magkomento. Malaking tulong na po ito sa mga tulad naming content creator. Maraming salamat sa ulitin. Thanks for watching.